Ito, tip ko sa mga gustong mag-zone 2 running. Tapos beginner runner ka pa. Tapos pagtakbo mo sa labas, kahit gaano ka bagal, medyo nag-spike talaga. Medyo tumataas talaga yung heart rate mo to the point na hindi na siya zone 2. So, ang nangyayari, maglalakad ka. Well, okay rin naman yung run-walk na strategy kasi ginagawa ko rin naman yan. Actually, nabahagi ko yan dati. Yung technique niyan ni Jeff Galloway, isang Olympian. Pero kung gusto mo talaga ng continuous running, ito, isang tip ko lang. Kung meron kayong bakuran or meron kayong, sabihin na natin, medyo may kalakihang bahay or kung meron kayong treadmill, doon kayo tumakbo. Kasi mas madaling makontrol yung heart rate mo pag indoor, yung takbuhan mo. Actually, ginagawa ko yan. Zone 1 yung Mondays ko, tapos Fridays, barefoot running ako. Although, hindi ko naman sinasabing mag-barefoot running kayo, pero ang barefoot running kasi is part of my, sabihin na natin, strengthening exercise para ma-strengthen yung mga kalamnan ng paa ko. So, I see to it na talaga 2 times a week na base sa naging bago kong structured training na. So, dati-rati kasi panay zone 2 lang ako, mapa-indoor man or outdoor. Tapos, yun nga, nagbe-barefoot din naman ako, pero hindi talaga ganun ka-regular. Ngayon, meron na talaga, every week, 2 times siya. So, kung gusto mong makontrol or gusto mong ma-achieve yung zone 2 heart rate mo na hindi ka masyadong nahihirapan, tapos continuous pa yung jogging mo or yung running mo, indoor, subukan nyo. Mas madaling makontrol. I mean, hindi talaga masyadong tataas yung mga heart rate nyo. Sa akin, dito, indoor, usually nasa 120s lang yung heart rate ko. Minsan 130s. Depende kung medyo mainit yung panahon. Actually, nasa zone 1 lang yan, yung 120s. So, hindi talaga masyadong tataas yung heart rate mo. So, at least, kung gusto mo talaga or gusto mong ma-control tapos strict yung approach mo sa zone 2, yun, mas madali mong ma-achieve. Tapos, pagdating sa mga hard session, mga speed workouts mo, syempre, pwede ka nang lumabas. Pero pagdating sa mga easy, pwede kayong mag-incorporate ng indoor running. Kung meron naman kayong lugar o meron kayong treadmill. So, syempre, kung wala naman, para katulad ko, wala naman akong treadmill dito. Indoor lang o kaya dun sa labas, sa may bakuran namin, merong at least siguro mga ilang meters din yon, palibot-libot lang, loop lang. Saka yun nga, nakaka-train din siya mentally. Kasi ako usually pag tumatakbo ako, walang music, walang cellphone, walang something na makakapag-entertain sa akin. Ako lang ang makakapag-entertain. Kinakausap ko lang yung sarili ko. So yun, mentally nakaka-train din siya to be para sa mga takbo natin. For example, mga race, mahabang race. Andun kasi tayo sa point na minsan tinatanong natin yung sarili natin kung tama pa ba itong ginagawa natin. Bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Ako pa yung nagbabayad, ako pa yung nahihirapan. So yun, mental toughness, nagbibigay din siya ng mental toughness kasi wala kang ibang makikita, wala din akong form of entertainment. So yun nga, nakokontrol ko yung heart rate ko ng mas madali, na maintain ko sa zone 1, zone 2. Tapos natatrain din yung aking mental toughness. Tapos kung umuulan din, well, nakakatulong din yun.